Ito ang mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Eight of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na may gusto ka nang kalimutan na nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Ayaw mo nang isipin yun dahil para sa'yo napakasakit no. And gusto mo nang gawin kung ano yung mas makakabuti para sa kinabukasan mo. Ang mensahe ng card mo, very emotional ka and sensitive. Right now, hinahanap mo yung pagmamahal na maibibigay sa'yo. Yung may papakita sa'yo yung tunay na pag-aaruga at pag-aasikaso. Yung may papakita yung pagmamahal na hindi lang puro salita, kasama rin ng gawa. Tinitimbang mo kung ano yung uunahin mo. Pag-ibig or trabaho. Some of you, may mga bagay kang kailangan na pagdesisyonan pero naguguluhan ka pa. Hindi ka pa handa na magdesisyon. Nagkaroon ng pagsisinungaling or cheating. Some of you running away dun sa situation. Nagkaroon ng end yung situation. Maraming nangyari na kaguluhan. Hindi nagkakaintindihan dun sa situation na yun or sa relasyon. Some of you may parating na dito na transformation or changes. Feeling mo may kumukontrol sa buhay mo or iniisip mo na kailangan na itago na lang yung nararamdaman. Ayaw mong ipakita yun sa iba. May bagong idea, communication na darating para sa'yo. Ginagawa mo pa rin na ipaglaban kung ano yung makakaya mo. Dun sa passion na yun, binibigay mo pa rin yung lahat. Kasi mahalaga para sa'yo kung ano yung gusto mo. Pinupunuan mo kung ano yung pagkukulang. Ikaw na yung nagbibigay, nagpapaubaya. Some of you, andun yung pagmamahalan ng dalawang tao na pinapakita sa isa't isa. Clarify natin ang Queen of Cups. Four of Pentacles and Five of Wands. Hindi mo makalimutan yung mga nangyari sa past. Pabalik-balik yun sa isipan mo. Some of you, nandun yung nararamdaman mo, nag-struggle ka dun sa mga nangyari na yun. And nararamdaman mo na out of love ka na or feeling mo wala na yung pagmamahal dun. Some of you, andun yung gusto mong ayusin kung ano yung mga nangyari dun sa sitwasyon na yun. Pero nahihirapan ka kasi magulo na eh. May conflict. Nagkakaroon ng pagtatalo. Clarify natin ang Seven of Swords. Temperance and the Tower. Kailangan mong habaan yung pasensya mo, huwag magpadalos-dalos sa desisyon. And iniisip mo na tapusin na yung relasyon or nagkaroon dito ng paghiwalay kasi maaring nalaman mo kung ano yung ginawa ng tao. Kaya para sa'yo, hindi mo na kinaya.
Clarify natin the Emperor. King of Cups and Five of Pentacles. Andun pa rin yung pagmamahal nitong tao na to, hindi pa rin nawawala. And feeling niya, nag-iisa na lang siya, wala siyang masabihan kung ano yung nararamdaman niya right now. Sa movie nakita ko dito na meron kang susubukan na pasukin uli or bigyan ng another chance yung relationship, and kailangan mong habaan pa yung pasensya mo sa mga nangyayari sa buhay mo. Clarify natin ng Seven of Wands. Ten of Pentacles and King of Cups. Itong tao na to, ang hinahanap niya long-term na relationship. Yung makakasama niya panghabang buhay. And gagawin niya lahat ng makakaya niya para ipaglaban yung nararamdaman niya. Clarify natin ang Two of Pentacles. Queen of Pentacles and Nine of Wands. Natuto ka na. Nasaktan ka, babangon ka. And you feel grounded na. Hindi ka na basta-basta magtitiwala. Kasi yung mga nangyari na yung binigay mo naman lahat ng makakaya mo eh. Pero at the end, nasaktan ka pa rin. Some of you, iniisip mo na bigyan uli ng another chance yung tao. Pero magulo pa yung isipan mo right now. Clarify natin ang death. King of Wands and the High Priestess. Alam mo na itong tao na to, nararamdaman mo na babalik. Some of you, iniisip mo na magbabago din yung tao. And andun pa rin yung passion na gusto pa rin iparamdam nung person towards you. Or you need to listen to your inner voice. Na kailangan na kung gusto mong maging maayos lahat, yung buhay mo, yung situation, magsisimula sa mga desisyon mo. Kung ano yung sa tingin mo magiging masaya ka, yun yung gawin mo. Clarify natin ng Ace of Swords. The Tower and Eight of Pentacles. Magkakaroon ng clarity dun sa situation. Some of you, magkakaroon ng pagsisimula at mag-uusap. And gagawin ng lahat ng paraan para maisettle yung relationship or maisip pa yung relationship. Some of you, mas gusto mo nang bigyan ng attention yung pagtatrabaho mo. And may mga bagong idea ngayon na pupasok sa isipan mo na makakatulong para sa'yo na mas mapalago yung pamumuhay mo, yung karir mo. Clarify natin ang Two of Cups. Nine of Swords and Four of Swords. Sobra kang nalulungkot dun sa mga nangyari. And nagkaroon ng silent treatment, hindi nagkausap. Nasaktan ka ng sobra-sobra dun. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Change in direction. The changes you are experiencing are divinely directed by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung pagbabago na nararanasan mo ngayon sa buhay mo, binigay yun ng Diyos Ama dahil alam ng Diyos na kailangan na mangyari yon at maranasan mo. Either pagsubok man yan o hindi, isipin mo lang na nandiyan ang Diyos para tulungan ka sa kung ano yung dumarating sa buhay mo. Magdasal ka lang palagi. And pakinggan mo yung puso mo sa mga
desisyon mo. Kasi kung hindi ka magiging masaya doon sa mga desisyon mong gagawin, pagsisisihan mo din sa huli. Sayang yung effort mo, yung time mo sa mga nangyari na desisyon or mga ginawa mo. And kung kailangan mo ng payo, ng advice, pwede ka naman na humingi ng advice sa magulang mo, sa mga taong malapit sa'yo. Kung ano yung sa tingin mo mas makakabuti para sa sitwasyon mo, sa mga nangyayari sa buhay mo. Sundin mo kung ano yung tama para sa'yo. And andyan lang palagi ang Diyos para proteksyonan ka, gabayan ka. Huwag ka lang makalimot na magdasal at magpasalamat sa Diyos Ama. At itong yung reading Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.